pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad. Kayo pa rin ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Napakinggan po ninyo ating 4 na guests at pinag-usapan po natin para legal matters and migrant workers' rights. Maraming salamat po sa nag-post sa Facebook at nagpadala ng text. So isa-isayin po natin yung mga katanungan at isa-isa sa kanila rin sasagot or mga iba baka gusto dumagdag sa sagot. Ito, pinaka-unang nag-text kanina, good evening po, ask ko lang kung may karapatan ba humingi ng day off ang nagkatrabaho sa bahay. Ilang beses po ba dapat sa isang buwan at ilang oras po dapat? Day off sa mga kasambahay or household service workers. Sino po ang gustong sumagot nito? Sige, Tony, gusto mo? Day off. Okay, so lilinawin lang natin. Ang mga kasambahay hindi covered under the UAE labor law. Okay? Napakasakit na po. Yes, hindi sila covered. Malinaw na malinaw yon. Base yan sa Article 3 ng UAE labor law. Now, pero ito yung mga basic rights ng kasambahay. Entitled siya to at least one full day off. Okay? One full day off within an 8-hour work day. Kaya lang, alam natin na setup sa bahay. Okay? Yeah, that's true. Habang hindi pa tapos yung mga gawain at kalimitan parang walang katapusan yan, 'di ba? Tatapusin mo. Okay? Anong basic rights siya? Entitled siya to free board and lodging, yung libreng tirahan, disenteng tirahan, higaan. At the same time yung pagkain niya, libre 'yon. Okay? Hindi dapat linilimitahan o rini-restrict yung kanyang paglabas on a day off. Allowed siya. Okay? Okay. Yun ang basic. Yun ang basic, Okay. yes. Okay. Good evening. Ask ko lang kung pwede ba ako maging member sa OWA kung dating tourist visa. Hindi pwede. Nasasagot na ito ni Bluebird yung mga every Sunday yung kukuha sila OEC pero tourist visa. Definitely, pag tourist visa kayo, wala kayong rights, tama ba? Attorney, sa ikaw, attorney, ano? Actually, kung titingnan mo kung ano yung OWA, definition pa lang ng OWA is malalaman mo ang tourist is different from OWA. Kasi Workers Welfare Association, Overseas Workers Welfare Association. Oo. So, hindi yung turista eh. So, kailangan isang empleyado ka dito. Oo. So, yung mga under tourist visa o visit visa, maghanap kayo ng trabaho. Yep. Paano pala yung sino makakasagot about yung visit visa? Ilang months na lang ba ngayon? May alam, Actually, ang visit visa isang buwan. isang buwan na lang. Pero may pwede isang buwan, uwi ka na. May isang naman klase na isang buwan, pwede extend ng another month. That's for the tourist visa. Actually, ang long term May ang long-term visit visa is actually good for 3 months. For 3 months, correct. Pag na-exhaust mo yun, kailangan mo mandatory pag-exit mo. Yes. Pero ang difference yata dun sa visit visa against tourist visa is that pag yung tourist visa, hanggang 2 beses lang, Yes. you cannot renew it anymore. You have to leave the country ng 1 month. Unless pag visit visa, you can extend diretso ng 3 months. At isa pa dapat natin tandaan, pag ikaw ay naka-tourist visa Opo. at o-operan ka na ng employment, you have to exit. Kailangan pa rin. Hindi ka pwede i-process ng nasa loob ka. You have to Kasi exit. Yun ang tourist kaibahan ka. niya sa visit visa. Okay. Ang Okay. visit visa, you pay a certain fee, Pwede ka na. ma-process inside the country. Uh-huh. Sa tourist visa, mandatory kinakailangan lumabas. Ayun, clear po yon sa mga tagapakinig. At tourist visa. Ang tourist visa. Kailan lumabas? Kailangan lumabas. Mandatory. Pero ang yung visit visa, pwede mo process inside yung the country. tinatawag na tin status, yan ba yun? Yes. Okay. So, may tanong dito, Art. Ang sabi niya, paano daw niya approachin ng sponsor niya na dapat siyang may hawak ng passport? Ito pa, tricky din to eh. Siyempre, importante sa iyo trabaho. O ikaw, corporate lawyer ka, Attorney Jeremy. Importante sa iyo may trabaho ka. You are earning and etc. etc. But the thing is, hawak ng amo yung passport mo. Dahil we are discussing about the rights of a migrant worker, an OFW, naudyok siya para kunin yung passport. Eh, okay naman yung sistema nila. She has the pataka. So, meron bang rights na nava-violate? Hawak niya yung pataka niya, sumisweldo siya and everything, kailangan pa bang kunin yung passport? Kasi, dapat kanya ito at siya sang Pilipino. Practice na kasi ng ibang companies dito sa Dubai na kinukuha talaga yung passport. Opo. Especially those holding position that are strictly siguro yung sa mga financial. Medical, That's the reason. financial. So, pwede yan. Excuse Pero yun. yung passport kasi sa government yan eh. Yun Government nga. property yan. Property of the Philippine government yan eh. So kung siguro yung pinaka-resort mo dyan,
kausapin mo yung employer mo na ito kailangan ng, or kasi mahirap din minsan ma-offend din yung employer kung policy nila na kinuhold yung passport tapos binibigay yung pataka in exchange for the passport. Pero siguro yung pinaka remedy lang siguro dyan, kukuha ka ng letter sa consulate or sa embassy siguro na from the consular official na sasabihin na dapat i-turn over sa company. But at I think meron na ring decision yan sa court na kailangan talaga na ibigay sa employee yung passport. Etong tanong sa Facebook account ng Filipino Written Dubai 103, wala po ba kaming karapatan na hawakan ang kontrata namin at medical card? Sinong pwedeng sumagot? Actually, sir, ang sagot na yan is dapat may copy po tayo sa ating mga kontrata. Kontrata, kahit na Yes. photocopy, di ba? Actually, dapat 3 kasi yung copies na yan galing sa Ministry of Labor Okay. So, isa sa employer, isa sa Ministry of Labor, isa sa employee. Okay. So, dapat may kopya sila. May copy. Now, in addition also to the passport issue, gusto niya talagang kunin yung passport niya, ayaw ibigay ng employer, ganito po ang gagawin nyo. Gumawa ka ng email requesting that passport sa employer, address to the employer. Kasi yung email na yan, magagamit mo yan as evidence na ang passport mo is nasa employer and hindi ka nagbigay ng consent na pahawakan ng employer. Kasi ang depensa ng employer dyan for safekeeping purposes. Actually, may immigration circular na yan dito, galing sa immigration, na ang passport talaga is nasa empleyado. I think that's clear. Okay. So, nasa management na ng mga kumpanya. Yep, actually ang passport lang kasi is binibigay kasi yan sa holder for safekeeping purposes lang. Okay. Yan ang depensa ng employer. Pero kung titingnan natin, kung hindi nagbigay yung consent yung tao na ibigay sa employer, then walang magawa ang employer, but yung passport is dapat nasa tao kasi gobyerno po ang may-ari ng passport. Hindi po mismo yung tao mismo. Para bang sinorender mo na rin yung gobyerno ng Pilipinas. Okay. Ito, ano po ang mga paraan o proseso para makapagtrabaho ang isang husband's visa? So, ibig sabihin, yung mga babae, syempre ito, anong proseso? At ang alam ko, yung mga under wife's visa or husband's visa, ito yung mga taong madali kumuha at madali umalis. Ano bang That is dito? correct. Ang walang restriction na dito hindi pwede magtrabaho yung isang naka-husband's visa. Kaya lang ang kinakailangan unang-una dapat makakuha siya ng no objection certificate From the husband or the wife? From the husband or the wife. Dapat ito in Arabic, okay? Na nakasaad doon na hindi tumututol yung esposo na magtrabaho yung kanyang kabiyak, okay? The moment meron ng NOC na yon, pwede siyang humingi ng work permit o pataka sa kanyang employer. Okay? Yung kanyang sponsorship nandun pa rin sa kanyang husband, kaya lang because of the NOC, nagiging legal yung kanyang pagtatrabaho sa UAE. Opo. And evidence of that is yung paghawak niya ng pataka. Pero sa passport ng babae or ng lalaki, either wife or husband's visa, may nakalagay doon not allowed to work. Yes. So, okay lang yan. Kasi unang-una, nung nag-apply yung wife, di ba? Or yung husband ng visa para sa kanyang spouse. Okay. Wala naman yung initial intention na magtrabaho. Wala dun, di ba? So bakit nga naman ilalagay na allowed to work? Hindi siya magtatrabaho. Kaya nga, to cure yung restriction, pwede siya mag-issue ng NOC in Arabic, okay? Addressed sa employer na pinapayagan ko yung aking husband or aking wife to work. Okay? And then applyan na lang yun ng labor card. Okay. So, at least clear na yun. Sir Tony, paano kung expired na yung labor card and then nag-work siya? Meron bang grace period? O may grace period ba? Or magkano dapat bayaran niya? Like any other labor card, nare-renew yan. Opo. Okay, so yung duration labor card is the rest is no different from ibang mga trabahante. It's still 2 years under prevailing labor laws.
2 taon pa rin. So, pero walang na, let's say, hindi siya pwedeng mag-renew. Wala yung amo dahil Ramadan, nasa labas. Walang makapag-renew nito. May babayaran ba to every day na ano? Meron pa rin grace period na 30 days. Okay. From the time na nito. Actually, that's 60 days doon sa regular na pataka. Okay. Si Amor. Yung migrante ba, ano bang focus ninyo? Mga lahat ng klaseng workers or mga kasambahay? Ano bang Kasi may tanong dito kasambahay na cancel na siya, wala nang ban kasi 4 years na siya dito pero gusto niya magtrabaho ngayon sa mall. Ano bang, sama ka muna kayo nagfo-focus? Kasi po mas maraming tumatawag sa amin karamihan is yung mga kasambahay po talaga. So most of calls namin is mga kasambahay. Sila ba may ban pag di niya tinapos yung kontratang 2 years yata o 3 years ang mga ilang years bang kasambahay? Depende, yung kakalala ko 1 year. Diba? Ilang years ba ang Parang 1 year lang yata. Renewable every year. Renewable. Yeah. Pero walang ban sila pag natapos yung kontrata? Wala po. Pag natapos po nila yung kontrata, wala sila ban. Pero pag hindi niya natapos? Ban sila? Ban po sila. Ilang, 6 months pa rin automatic po yung ban 1 year. Ng, automatic 1 year. Okay, sige. Okay. Sige, babasahin namin mga katanungan ninyo, text messages sa Facebook account. Mag-break muna po kami, babalik po kami.